RAW and JPEG. Ano nga ba ang pinagkaiba? Tara, pag-usapan natin. Alam ko madalas itong itanong ng mga beginner photographer. Ano nga ba ang pinagkaiba ng RAW at JPEG? Let's clear it up once and for all. So, umpisahan natin sa RAW. Kapag nag-shoot ka ng RAW, sinisave ng camera mo lahat ng data. High quality, walang compression, hindi siya na-process, kaya mas marami kang pwedeng gawin pagdating sa editing. Pwede kang mag-adjust ng exposure, white balance, pwede kang mag-adjust ng color, color grading, lahat pwede mong gawin pagdating sa editing. At ang kagandahan nito, hindi bumababa ang quality. So kung mahilig ka sa mga street photography, sa mga landscape photography, ang better na gawin mo is mag-shoot ka ng RAW. Kasi sa mga ganun genre ng photography, madalas talaga dyan is nagko-color grading. So pag nag-JPEG ka kasi, hindi mo mahahatak lahat ng color. Pero lagi niyong tandaan na pag nag-shoot ka ng RAW, dapat ready ka sa memory card kasi mataas masyado ang file ng RAW. Kasi nga, high quality at walang compression. Pag-usapan naman natin ang JPEG. So sa JPEG naman, compressed na ito at automatic na itong ina-adjust ng camera. Like ina-adjust na yung exposure, yung contrast, yung saturation, para ready to post ka na agad. Kaya ang disadvantage naman ng JPEG, yung flexibility mo for editing, nawawala na. A quick comparison lang, sa RAW, malaki ang file size, mataas ang quality, and perfect for editing. Sa JPEG naman, mas maliit ang file size, madali siyang i-share, or ready to post na siya, pero limited ang editing option. So ang advice ko, kung beginner ka pa lang at gusto mo lang mag-practice or mabilis ang post, okay na ang JPEG. Pero kung seryoso ka sa photography at gusto mo ng full control sa editing, mag-shoot ka ng RAW. So dyan na nagtatapos ang video natin. Hope this helps. Kung may gusto ka pang idagdag sa content na to, i-comment mo sa comment section below. So ikaw, Team RAW ka ba or Team JPEG? Don't forget to follow me for more photography tips.